Testing kung gumagana ba to o hindi. Nag-crash kasi, no? Usapan natin supposedly is 8:10 p.m. Philippine Standard Time. Tama ba? Tapos ngayon, 8:23 p.m. na. I apologize for the 13 minutes delay. It's out of my control. Nag-announce ako ng alas 8, nag-announce ako ng 8:10 p.m. Sabay-sabay akong inad, sabay-sabay kayo nagpunta sa profile ko. No, lahat bumisita, 100,000, milyong tao, baka may 1 million, may 2 million. Tapos, boom! Naghang, nag-crash yung Facebook account ni Christian Albert Gasa sa sobrang daming nakaabang. Bakit ba maraming nakaabang ngayon? Well, nakaabang kasi kayo ngayon dahil gagawa sana tayo ng hopefully na ma-break natin yung Philippine record na most number of live viewers in Philippine history. So ngayon, meron tayong 1 minute, meron pa lang tayong 51,000. Malayo pa tayo sa quota natin. Ang nabit natin na record last night, midnight around 12:30 to 1 a.m. Philippine time is 356,000 live viewers. So malayo pa tayo ng 62,000 pa lang. Mag-iintay pa po tayo ng mga few minutes. Like 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Chill lang po tayo ha. Wag po kayo masyadong ma-stress, magmadali. Baka meron kayo dyan mga pwedeng mainom, na alak, chicha-chicha. So, bago po ang lahat, gusto ko lang i-promote yung aking online casino. Kasinyam. So, spells at CASINYAM. Kasinyam.com. Ulitin ko po Kasinyam.com. CASINYEAM.com. So ngayon, nag-hit na po tayo after 2 minutes ng 100,000 live viewers. Maghintay pa po tayo mga 4 or 5 minutes more. No? So, ano bang mga inom nyo dyan? Ito, naganda nga ako ngayon ng absolute. Kasi sabi ko baka mapalaban ako. Actually, I'll be honest sa inyo, no? Medyo kinakabahan talaga ako. Sa totoo lang. Yung kahapon kasi, unexpected yun eh. Nagulat na lang ako, shook na lang ako na after 20 minutes, putik, umabot ng 300,000 viewers. Hindi ko ini-expect. Gusto ko lang naman is lahat ng chismis sa few thousand followers ko. Tapos umabot ng 300,000. So ngayon, nung na-realize yun, sabi ko, putik, kaya ko palang gawing Philippine record yun na most number of viewers, most number of live viewers on Facebook. Kaya ngayon, sinet ko ng 8 p.m., ng 8:10 p.m. Kaya kinakabahan ako. Like, oh my God, hindi ako sanay na maraming nanonood sa akin. Hindi naman ako artista. Hindi naman ako sanay ng mga concert na maraming tao. So ngayon, sabi ko, kinakabahan talaga ako. Kaya naisipan ko, nahugot ko sa cabinet. Total, sana mag-inom na rin kayo dyan, Sino ba to? Mary Ann, simulan mo na. Wait lang, konti pa lang, 138,000 pa lang. Hintayin muna natin yung iba. Diba to? Saan bang gawa to? Siyempre may chaser tayo. Anong chaser natin? Boom! Noodles. No, namtip. Ano yung English na namtip? 150,000 na po tayo after 3 minutes. Mga kaibigan, ay, hinihit po natin ulit is 356,000 live viewers. Mahigatan natin yan. So, hindi natin alam kung mabibit ko ba yung sarili kong record. Kasi so far, in Philippine history, sa Facebook history ng Pilipinas, ang pinakamarami talaga before me is yung live ni Zainab. Nung nila ni Wilbert, nalala niyo yun. Mga 200,000 plus pumalo yung 230,000 plus live viewers. Tapos, biglang umexcite na naman si Tony Fowler. Naalala niyo pa yun? October 2022, naalala niyo pa? Yun. Ay, sana 200,000 viewers. Dami-dami man lang mga viewers. Naalala niyo pa ba yun? Nabit ko kagabi. Imagine. Yan, parang tumaas yung ego ko eh. Parang,
Pag ganun ako ba? Alam mo na ako, di ba? Wala naman ako magawa sa buhay. So, pag nakabit ako ng record, So, lumaki yung ulo ko. So, ngayon, itatry natin i-beat yung sarili kong record, yung 356,000. So, ngayon, parte kayo ng history at nag-iintay pa tayo ng marami pang mosang ng Pilipinas. And before that, iwan ko muna kayo, bigyan nyo lang ako 2 minutes. Pupuntahan ko lang yung tagalinis ko. Hindi ko pa siya nababayaran. Wait lang. Ayos. Ilan na kaya? Ilan na viewers natin? May tagalinis kasi ito 194,000. Pwede na rin, pero kulang pa to. Diba? Kailangan mabuti yung mga kalahating milyon. Pero hindi ko sure. Pinakabahan talaga ako. Dami mo na itong absolute na. Ang tapang. Grabe. Okay, so, eto na. Naka 5 minutes na tayo, no? Pwede na to. Sorry na yung mga late. Congratulations. Nauna kayo. Eto na, oh my God, grabe, parang uminit yung ano dito. Grabe yung vodka, no? Yan ang viewers natin dyan. Wala na, kinapusa tayo. Nag-lock na lang sa 200,000. So, mukhang di natin mabibit yung record kagabi. Saan ba yung listahan ko? Okay. So, ito yung mga gusto kong sabihin. Hindi nyo pa naman alam kung ano yung topic yun, no? Alam nyo, meron kaming indirect, tama ba yun? Hindi direkta. Meron kaming indirect encounter ni Daniel Padilla. Indirect, parang indirect. Kasi meron siyang isang fan before, parang solid fans club ng Katniel na kachat and tinatanong about kay Sian Gasa, ano ba yung sinasabi niya kay Barbie Imperial. Ganun, way back 2021 yata to, going 2022, I'm not sure ano. Diyan ka na ba? Baka may ginagawa ka pa. Mag-stop mo na ako mag-a-adjust. Yung anak mo, baka iniwan mo dyan yung anak mo. Sabi ko sa'yo, puro ka chismis. So, meron kaming indirect encounter ni Daniel Padilla. Sabi niya dun sa kachat niya, na screenshot nung in-open up, ano yung masasabi niya dito kay Sian Gasa? Sabi niya, wag niyo pansinin yun. Ito pa yung pangalawa. Nonsense. Saktan ako. Doon ako nagkahugot. Well, totoo naman, hindi naman ako nagmamagaling. Totoo naman na nonsense ako at hindi naman ako kapansin-pansin. Until now, hindi naman mataas yung tingin ko sa sarili ko. No? Pero, nasaktan pa rin ako. Sabi ko talaga, Sabi ko, ginawa ko yung hugot ginawa ko yung motivation. Sabi ko, sa sarili ko, doon ako sa Dubai na nung nangyari yan, sabi ko, Daniel Padilla, sa sarili ko lang, wala akong sinabing doon naka-video, sabi ko lang, Daniel Padilla, balang araw, magkakasense din ako. At least aminado sa sarili na nonsense, di ba? Ginawa ko siyang hugot para mapunta ako sa better place. One day, Daniel Padilla, magkakasense din ako. At pag nagkasense ako, kausap ko yung sarili ko sa salamin sa Dubai. At pag nagkasense ako, mapapansin mo na ako. Yun yung naging hugot ko. Kaya ako talaga pinintuloy itong breakup nila. Ang tagal ko itong inintay. Itong perfect opportunity na to. Lahat ng chismis about kay Daniel. Alam niyo na, mahilig kasi ako mag-chat-chat-chat ng mga iba't ibang babae. Aminado naman ako dun. Alam niyo, mabuti naman akong lalaki. Mabuti naman akong tao. Mabuti naman akong boyfriend. Mabait ako. Jowa. Kung may narinig kayo mga kasiraan sa akin tungkol sa mga iba kong ex, baka siya lang nakakaalam nun. Baka, siyempre, kwento mo yan, masama ako dyan, di ba? Pero pag tinanong niyo na may iba kong ex,
May mga 15 din yun. Pag tinanong nyo naman sila, mabait naman ako. Isa lang talaga yung problema ko na sasabihin nila sa yung